Pasensya na kung hindi ko mababasa ang lahat ng iyong comments ha, but rest assured na chine-check ko naman po yan. Minsan nga nakikita ko may mga bangaw na pumapasok sa ating channel, and yung mga bangaw na yan baka mga fans ni Madam at saka ni Taning. Pero speaking of Taning, mga ate at kuya, mabuti hindi pa tinatantanan ni Miss Pebbles si Taning. At ako po talaga ay nahihiwa, maraming pasabog si Miss Pebbles, meron siyang ini-expose say ngayon or ini-expose na babae na pinagbawalan pala siya nung una na ilabas ito from mainstream media yata yung info, pero sinabi na wag muna niyang ilabas. Ngayon parang gusto na niyang well, binanggit na niya yung babaeng yun, pero to follow pa, marami pa siyang ilalabas siguro. Nakasabwat yata ng mga tulfo. Now, um, medyo connected to kay Taning. And si Taning, hindi pa rin bayad sa utang kay Miss Pebbles. Taning, bayaran mo na para tumigil na yung bibig ni Miss Pebbles. Ano ba? 5K lang ang utang mo. Lit-lit ng 5K, ayaw mong bayaran. Ano ba yan? Oh. So, eto yung post ni Miss Pebbles. Diba? And mabuti na lang, di pa niya tinatantanan si Taning. Si Taning po kasi nananahimik na. Hindi, alam mo ikaw Taning, maraming disappointed sa'yo, lalo ng mga OFWs, kasi pinagmamalaki mo na ikaw ay DH ng mga DH. Lumang term na hindi na nga ginagamit yung DH eh. DH stands for domestic helper, right? Post ni Pebbles. So, DH daw ng mga DH, ibig sabihin kasambahay ng mga kasambahay or alila ng mga alila. Ibig sabihin, willing si Taning na manilbihan sa ating mga kababayang OFWs. Hindi na po kasi, tama po ba ako? Hindi na ginagamit yung term na DH ngayon kasi ang mga Pilipino abroad, hindi naman lahat DH. Hindi naman domestic helper. May mga Pinoy naman na mga nurses, doctors, di ba? Mga accountants, engineers. Uy, speaking of engineer, may engineer yung si Squareface, di ba? Si SpongeBob. So hindi naman kasambahay ang lahat abroad. May mga kanya-kanya rin, may mga Pinoy na pina-practice naman nila yung kanilang profession abroad. Kaya siguro hindi na ginagamit yung DH kasi pag nag-abroad ka, ang tanong agad sa'yo, DH ka? Saan ka DH? DH ka ng alin? Ng Kuwait, ng Middle East, sa US. So hindi, kaya ang ginagamit na term ngayon ay OFW na, Overseas Filipino Workers, mga manggagawang Pinoy abroad, no? Sa ibayong dagat, if you may. Oh. Sabi ni Taning, siya daw ay DH ng mga DH or alila ng mga alila. Willing siyang pagsilbihan ng mga OFW. Napamahal siya sa mga OFWs. Kaya 2 million yung kanyang followers eh. And si Taning, alam niyo marami akong gustong banggitin sa kanya eh. Pero siguro kung hindi ko maubos ngayon, sa mga susunod na vlog na lang. Ikaw Taning, ang pinakakilalang vlogger na sumuporta sa magjowa. Sa mag-asawang, alam mo na, pusa and yung malaki ang tsaka okay? Pero bakit hindi ka na ngayon nagbo-vlog patungkol sa kanila? Dedma ka na. Oh. Tapos, dami nagtataka Taning, nahihiwagaan sa'yo, may misteryo kang, may milagro kang ginagawa. And itong si Miss Pebbles ay malapit mong kaibigan. In fact, dalawa sila ni Miss Sas, Rogando Sasot, ang maraming alam patungkol sa'yo. Kayo raw ay tumira sa compound ng mga Araneta sa Ifugao, right? O, nag-Amsterdam nga raw kayo dyan sa mga Junakis ni ano. Diyos ko, kuting, butod, yung mga Junakis nyo, naka-Amsterdam na ng kung sino. Alam niyo ba ibig sabihin na Amsterdam? O, nag-organization thingy. Organization. Nagsama-sama, nagmaramihan. Hindi mga twosome, threesome, foursome. Maramihan. Sabi ni Miss Sas yun oh. 'Di ba? What they do in Amsterdam. Ganon. So, si Taning, nakakarumi. Tapos ang chika pa nung Taning, ang chika pa nung isang kasama niyo sa group chat, nung kayo daw ay naglaro ni yung kamukha ni Jambi Madrigal na anak ni na ano. Sino yung kamukha ni Jambi Madrigal sa mga anak ni na nung tinanggal daw yung okra ay may dahon ng malunggay. Nung tinanggal ang okra, nung hinugot ang okra,
sa Kumunoy. Kaninong Kumunoy kaya? Baka kay Taning, malay ko. Sabi lang nung kasama nila sa GC, nung hinugot yung okra ni Jambi Madrigal, kaya na Jambi Madrigal, comment nyo ka sa comment section, yung kamukha ni Jambi Madrigal, may kamukha rin siyang singer na tomboy. Okay, tama ba? Oh, may peanut butter daw with dahon ng malunggay. Ew, Taning, nakakarumi. Nakakarumi, ano ba yun? Bakit nilalagyan ng peanut butter ang okra? Masarap ba yun? Sure ba? Tapos may dahon ng malunggay para healthy? Ew. Well, chika lang naman ng mga taga GC. Alam mo naman, Taning, yung nasa GC nyo, puro akla, di ba? Malisyosong magchika. O, nakwento lang naman sa akin ng ka-close ko na nasa GC niyo. O ngayon, magbayad ka ng jutang para tanong ka ni Miss Pebbles. Si Miss Sas, mukhang tatantanan ka niyan kasi si Miss Sas gusto niya yung mga malalalim na banatan eh. Pero paminsan-minsan, siguro, pag nabuhay ang yamot niya sa'yo, babalikan ka niya, di ba? Pero ito si Miss Pebbles, bayaran mo lang ng 5K, wala na siguro itong sasabihin. Bayaran mo Taning, 5K lang, late. Yaman na yaman mo, kaya nag-aaral sa Ebro, tapos 5K di mo kayang bayaran. So ito tinatanong, kini-question nga ni Miss Pebbles, pangatet kuya, kung ano ang kakayahan ni Taning na mamuhay at mag-aral sa abroad. Si Taning at si Barney ay iisa. Kasi si Barney ay violet na dinosaur. Mukha bang dinosaur, Miss Pebble, si Taning, sa totoong buhay? As in, mukha siyang prehistoric. Mukhang magaspang yung balat niya, parang balat ng alligator or maybe dinosaur pa nga. Makapal bang balat ni Taning? Dati siya nagbabayad, makapal ang balat. Oh. Oh, ano ang kakayahan ni Barney mamuhay at mag-aral sa London? Eh wala naman siyang work sa London. Misteryo, di ba? Katakataka, di ba? Milagro. Mahiwaga. Ano itong mga anomalies? Kasi kapag ka misteryo, anomaly ang tawag dyan eh. Well, minsan, anomalya, parang sa gobyerno rin, anomalya. Yung may mga anomalies na, mga, di ba? Mga phenomenon na, na very, may anomaly. Parang, misteryoso. Ang hirap i-explain ng science. Science. Oh, wala kang trabaho, pero you live in London and you study in London. And hindi siya scholar. Akala ko ba scholar yung isang yan? Apakatalino daw niyan. Mga ating, ang hirap mag-aral ng hindi scholar. Halimbawa, kung scholar ka, miscellaneous na lang bayaran mo eh, di ba? Like, papatak yan mga 10K kung sa Pilipinas. Kung private school, tapos hindi ka scholar, at sa Philippines, mura-mura, may mga school sa Pilipinas na 50, 60,000 per semester, yung mga hindi high-end na school, or hindi mga bigating, baka yung mga bigating school, 100K per sem, so 200K ang, di ba, apakabigat sa bulsa niyan. Whereas, kung scholar ka, makakatipid, malaking tulong sa magulang mo. Miscellaneous fees, baka nga 10, 20 lang gastusin mo sa school, di ba? Mga laboratory fees, ganun, uniform, di ba, internet, computer fee, whatever, mga ganun lang. ID, lanyard, yung mga maliliit na gastusin na hindi kasama sa tuition fee, ang laking tulong. Pero Diyos ko, abroad, milyones yan. Tapos travel pa, sabi ni Pepos. Kung gustong umuwi ng Pinas, biyug, ipad agad si Taning. Pag gustong bumalik na, biyug, kahit 100 kilograms ang bitbit, proud na proud sa sarili. Ay, I'm so proud of myself. Mission accomplished. Ano ang dala mo pabalik ng London na nag-post ka Taning na 100 kilograms? Ako, nung umalis ng Hong Kong, pumunta ng Hong Kong, wala pang 25 kilograms ang damit ko. Laki-laki ng maleta ko ha. Pag uwi ko, wala pang 40. Ay, 2 maleta na yun. Kasi syempre, namili rin ako ng pampasalubong. Namili pa ako ng mga winter outfits sa Hong Kong. Ayoko naman ng paulit-ulit ang damit. Ay, ang ganda-ganda doon. Nakakayang hindi magbihis ng maayos, di ba? Repetitive ang suot. Nasuotan ni Maui. Kala mo naman mayaman Kems, di ba? Nahiya pang mag-ulit ng damit. Oh, pero ikaw Taning, 100 kilograms, ano ang laman ng bagahe mo? Salapi, golds and jewelries,
100 kilograms? Sabi mo hindi ka malimit maligo, taning. Huwag mo sabihin dito ka namili ng mga winter clothing sa mga ukay. Ang gaganda ng suot mo eh. Di ba ang bag mo nga ay ano eh? Ano yung bag ni Taning? Goyard. Goyard. Hindi ka bumibili ng mga chipanga, Taning. So paano magbibit-bit ka pa ng mga goods, products, 'di ba? Papunta ng London, wala ka namang tropa diyan para pasalubungan, hindi ka naman pala kaibigan. Ikaw Taning ay sociopath. Hindi ka pala kaibigang tao. Mahirap kang pakisamahan. Alam niyo ng mga taong nakasama mo na nakilala ko. Ang lakas mong humipak ng smoke, ang bantot mo raw, ang bantot ng singaw ng katawan mo. Tapos, yung akla, Taning makwento ko lang, total, katulad mo rin na supporter ni Kuting at saka ni Ahas ito, yung aklang kalbo dyan na sipsipay Kuting at Ahas, di umano'y pinagnanasaan mo. Well, pwedeng sinungaling siya, sinungaling naman yung aklang yun. Pero totoo ba, Taning? Gusto mo, pinagnanasaan mo yung aklang kalbo? Diyos ko po, mas babae pang kumilos kaysa sa'yo. Pinagnanasaan mo, Taning? Cannibal ka ha, kumakain ka ng kauri mo ha. Ay, mag-aspadahan kayong dalawa. Oh. So, malaking hiwaga talaga ito, Taning. Kayo mga ate at kuya, ano kaya? Paano niya nakakayanan yung lifestyle na ganyan? He lives abroad, he study and he's not a scholar. He studies abroad, he's not a scholar. For sure, millions ang ginagastos niya, pagkain, di ba? Flat or, di ba, housing, whatever. Yung expenses niya sa pagbiyahe, hindi naman na siya masipag mag-vlog. Saan siya humuhugot ng pera? Huwag niyang sabihin ito'y galing sa mga inipon niya. Oh, really? Ako nga, tamad-tamad kong mag-vlog. Kahit sipagan ko, hindi naman ako kikita ng limpak-limpak dito sa pagba-vlog. Liit-liit ng channel ko. Oh. Well, pwede nga kumikita ka ng malaki pero nauubos yan eh. Lalo ngayon nagmamahal ang bilihin. Halimbawa, magtabi ka ng pera mga ate at kuya, yung tinabi mong 10,000 noon, like mga say year 2000, malaking pera na ang 10,000, ay ngayon, 10,000 mo hindi tatagal ng isang buwan. Yung 1,000 mong pinagkatago-tago na feeling mo, apakayaman mo na, ngayon, isang buwan, ubos na. Pambayad mo lang yun sa mga utilities mo, pag grocery mo, ubos na, hinipa na sa palad mo yung 10,000 mo. So kung ano man yung naipon mo, Taning, ang ikay nagba-vlog pa in support of, nung binubudol mo pa kami, panahon ni Pangulong Duterte hanggang sa umupo si Kuting, bigla kang bumait, anong nangyari? Ayaw mo nang mag-vlog, ayaw mo nang suportahan yung mag-asawa, bakit? Ikaw ang number 1 vlogger na supporter ng mga yan. Dapat ano yan eh, di ba? Medal of Valor, whatever. Trophy mo yan eh, na ipanalo mo yung mag-asawa. Yung mag-asawa yung nanalo talaga, right? Na ipanalo mo si Coaching. So, meron kayang kapalit yung pagkapanalo nila na matindi at limpak-limpak? Tumataya ka ba sa tayaan ng numero? Saan nang gagaling ang mahiwagang budget mo for your, di ba? Humongous, Titanic, and ano pa tawag dyan? Expenses. Ang lifestyle mo, Taning, ay magastos. Ang pag-aaral magastos, ang pagbabiyahe magastos. Imposibleng hindi ka nanlalalaki. Sa ating dalawa, kung manlalalaki tayo, ikaw ang magbabayad sa lalaki. Ako ganda lang. Ako nga ang ganda lang hinihingan pa ng pera ng lalaki. Dahil hindi ako babae, hindi ako materyales fuertes. 'Di ba? Ang bungad lagi sa akin ng mga boys, magpainom ka naman, Maui, magpakain ka naman, Maui, inom naman tayo, Maui. Maui, alam mo na, booking pag may time, magkano, Maui? Ha? Magkano daw ang bungad? Tong ganda kong to, ganun agad ang bungad. How much more to you? For sure, kung hindi ka gagamit ng pamaypay na salapi, kapag hindi salapi ang pamaypay mo, Taning,
Hindi ka lalapitan ng mga kalalakihan. Posibleng hindi ka nanlalalaki. Sabi nung kakilala nating nung nakakakilalang vlogger sa'yo, pumupunta ka pa nga daw sa mga gay bar. At ikaw daw ay hindi pa si Julina. At ang type mo daw na lalaki ay yung katulad mong bear. Yung bilugan. Ganun. Malalaking, brusko pero mataba na. Parang mga si ano, sino ba yan? Yung sina Batista. Ganun. Bear ang gusto mo eh, no? Mukhang oso. Basta bear. Teddy bear. Oh. Yun daw ang hilig mo, no? Kung magbubuking daw, sabi nung isang vlogger na palamura, mahilig ka daw sa kauri mo na bilugan. Oh, at hindi ka pa daw si Julina. Ikaw daw ay si Juput pa. Oh my God, Taning. Oh my God. Nakakarumi. Kung may budget ka, bayaran mo si Pebbles and magpa-Julina ka, magdangal. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.